Iko-correct ko lang, hindi pa ako 30 years old. 31. Hindi, joke. Ako po ay tumataginting na 49 years old. Yes, pinagpapasalamat ko sa Panginoon ang aking nagdaang birthday. Sabi ko nga, marami mga dumaan ng mga pagsubok, marami man hinaharap pa ng mga pagsubok. Pero salamat sa Panginoon kasi ang pinagpapasalamat ko sa Kanya na regalo niya sa akin sa birthday ko ay walang iba kundi ang aking gwapong-gwapong asawa. Yes, na nakapag-celebrate pa din kami na magkasama. Amen? Diba? Sino gusto mag-celebrate kasama ang kanilang dudong? Amen. Again, ang ating anniversary sa September 28, the last Sunday of this month, 12, hindi, adjust natin ng konti, mga 12:45, doon tayo sa K5, so yung elevator na sinakyan nyo, diretso sa 5th floor, papunta doon sa ating venue. Huwag kayong mawawala at huwag din kayong mahiyang mag-imbita kasi ang gaganda natin no, naka-Filipiniana costume tayo. Tapos magkakamay tayo kasi may leksyon. At balita ko, isang buong leksyon, hindi yung belly-belly lang. Oo, yung may kagat-kagat pang mansanas. Kalabasa. Napakaling leksyon naman nun. Ayan. Pasama-sama nating pupurihin at papasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa atin na sa congregation, 10 years na tayo. And of course, we will celebrate the goodness and faithfulness of God sa ating kanya-kanyang mga buhay. Amen? Sinong excited mag-celebrate ng araw na yun? Kaya ipag-imbita niyan, sana yung ating mga bisita today, makarating din sila. And alam nyo, habang nagmumuni-muni ako ng birthday ko, I can't help but to reflect on my life. Lalo na itong mga nakaraang taon, 2-3 taon, na talaga naman ang mga bagyo ay hindi tumigil. Oo. Tapos, itong recently yung nangyari sa amin na nagkasakit si Pastor Leo. Binalikan ko lahat ng iyon at nagpapasalamat ako kay Lord sa mga lessons and revelations na ipinahiwatig niya sa akin. And He also reminded me, once again, to go back to the basics of life. Ano ba yung mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay na ito? At kung titingnan natin, madalas, example ko, illustration ko, tingnan niyo yung mga bags ninyo. Mapapansin niyo, mabigat, no? Yes. Bihira ang babaeng magaan ng bag. Pero pag inisa-isa mo ang laman niyan, hindi lahat ng nandyan ay kailangan mo. Pag tinanggal mo yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan sa loob ng bag, tingnan nyo, ang gaan ng bag natin. Ganyan din sa buhay. Hilig natin magbitbit ng mabibigat. Hilig natin magdagdag ng kung anong-anong mga bato at nilalagay natin sa bag natin. Tapos reklamo tayo ng reklamo, mabigat. Pero kung titingnan natin mabuti, tatanggalin natin yung mga panggulo, ang bigat na mga bagay na yan sa buhay natin, makikita natin meron lamang 3 bagay ang mahalaga. At ito ang regalo ko sa inyo bilang ako ang nag-birthday pero ako mag-gift sa inyo. Una, what matters in life is you. You matter. You are important. Why? Not because of anything else. Hindi dahil maganda ka, dahil maputi ka, dahil kalahi mo si Pastor Henry. You are important because you matter to God. Mahalaga ka sa Diyos.
Kaya ibig sabihin, mahalaga ka. Importante ka, may value ka, you matter. Amen? Aba, imagine naman ninyo, the creator of the universe took his time to create you and form you in your mother's womb. Kaya ka nandito because you matter. Kaya wala ditong putok sa bungo. Wala sa atin ng alien. May alien ba dito? Wala, tayong lahat ay hinulma at nilikha ng Panginoon because you matter to God. Nasa isip ka niya when He created you, eto si Pastor Henry, eto yung anak ko, ganito ko siya gagawin, ganito ang ilong niya, ganito ang kulay niya. Amen? You matter so much to God that He gave up His only begotten Son, Jesus Christ, to die for you, to save you. Kaya paano mo sasabihin na walang nagmamahal sa'yo? Paano mo sasabihin na walang kwenta ang buhay mo? Regardless kung anong mga pakaranasan mo sa buhay, the fact that you are alive, you are here, you have been created by the Almighty God because you matter. You are special. You are God's apple of the eye. Amen? Sino ba tayo para tayo imamatay pa ang anak ng Diyos para sa atin? We matter so much to God. Kaya hindi importante kung anong opinion ng ibang tao sa'yo. Wala naman yung pinag-aralan, tayo sa harap. Pangit naman manamit, di bagay. Or bobo ka, or pangit ka. Walang halaga ang opinion ng ibang tao. Isa lang opinion ang nagmamatter dapat sa atin. Yan ang opinion ng Diyos sa atin. How He sees us, how He thinks of us. Amen? Sabihin nyo nga, I matter. I matter to God. Wala tayong dinadown dito. Wala tayong, binubuli dito. No one is above anyone. Only Jesus is above all. Amen? Kaya huwag niyong kalimutan yan. Pangalawa, the second thing that matters in this life, syempre, kung siya, pinapahalagahan niya tayo ng sobra-sobra. Di ba dapat siya din ang gawin nating pinakamahalaga sa ating buhay? Amen? Ano kung iniwan ka ng asawa mo? Ano kung walang hiya ang asawa mo? Ano kung iniwan ka ng mga kaibigan mo? Kung si Jesus ang pinaka-importante sa buhay mo, then you have everything. Amen? Bakit naman hindi ko pahalagahan ng isang taong sobra-sobrang nagmamahal, nagmamalasakit, at namatay para sa akin? Kung ako nga, ganun niya ako pinahalagahan, dapat lamang sa buhay kong ito, siya ang number one. Number one siya. Pangalawa lang si PL sa buhay. Don't put anyone above God. Pagkat walang makahihigit sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Amen? Amen ba, G? At ang pangatlong mahalaga is eternity. Dahil sabi sa Bible, itinakda sa tao ang mamatay minsan. Pagkatapos nun, habang buhay, kapiling ang Diyos o dun sa impyerno. There is eternal life and there is eternal death. So eternity matters. Huwag kayong mag-ipon lang na mag-ipon ng gold. Ito hindi to totoo.
Huwag kayong mag-ipon lang na mag-ipon ng pera. Magpatayo ng mga kastilyong buhangin. All of these things, even your relationships, these are all temporary. But what happens to you when you die is for eternity. Yan ang may forever. Ang tanong, saan ka kaya pupulutin? Pupulutin o ihagis pataas na ganun sa langit? Huwag na huwag niyong isipin na pwede kayong manuhol para makaakyat kayo sa langit. Mga Pinoy pa naman tayo, mahilig mag-bribe, mahilig kumuha ng porsyento, walang illegal na kontraktor sa langit. At lalong kahit sabihan mo yung iyong mga pamilya, pag ako namatay, magpadala ka ng maraming pera at saka pagkain para ako ipapasukin sa langit. Hindi niyo magagawa yun. Because the only connection you need to get into the kingdom of God is your relationship with Jesus Christ. Pag wala kang relationship with Jesus Christ, you have no right to enter the kingdom of God. If you are not confident that you are a child of God, then you cannot enter the kingdom of God, because the Bible says in John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Asan ba si Father? Hindi sa simbahan. God the Father nasa langit. Walang ibang makakapanhig sa langit kundi maliban kay Jesucristo. He is the only way, He is the only guarantee. Yan ang tatlong mahalaga sa buhay. Everything else is temporary. Everything else will fade away. Even our beauty will fade away. But this life belongs to God. God in my life and eternity, yan ang tunay na mahalaga sa buhay. Amen? Amen. May insurance ka nga. May Loyola ka nga. Meron kang St. Peter. Pag namatay ka naman, hindi ka naman sa langit mapunta. Pinaganda-ganda mo pa yung atakol mo. Pinakamahal na atakol. Tapos sa impyerno din naman ang punta mo. Sayang! Amen? Kaya sa buhay na ito, ang goal natin is to live a life pleasing to the Lord. A life that honors God. At gawin ninyo, panatan ninyo sa inyong mga sarili that God is the center and number one in my life. Paghandaan mo ang iyong hindi ka matayan. Ang iyong forever. Hanap tayo hanap ng forever. Ito ang forever na paghandaan natin. Amen? Handaan niyo yan. Yan ang regalo ko sa inyo ngayong birthday. Pero hindi yan ang preaching ko. Introduction pa lang yan, pero Diyos ko, ang oras natin. I will try to finish this as fast as I can because this is also very important. Sa buhay natin, maraming mga bagay ang gusto natin marating. We want to be the best. We want to have the most beautiful house dun sa ating baryo. Gusto natin lahat ng ating mga anak ay makatapos. Gusto natin na tayo ay magkaroon ng magandang retirement plan. But again, gaya ng sinabi ko, ang pinaka-importante is eternity. And today, I would like to share with you this topic, the greatest in the kingdom of God. Sinong gustong maging dakila sa kaharian ng Diyos at sa mata ng Diyos? Siyempre tayo mga anak, gusto natin nagpapapampam tayo kay inay, kay itay, di ba? So, ganun din tayo sa Panginoon. If you want to be the greatest in the kingdom of God, sabi sa Mark chapter 9, verse 35, wala. Ayun. Ano nga ba yung Mark 9:35? Sabi sa Mark 9:35, hindi ko na sinulat kasi meron na akong
Mark 9:35. Sige nga, pakisabi lang yung una at alam ko na yung kasunod. Ha? If anyone who wants to be first, then he should be last. Kung gusto mong maging top, sabi sa Bible, sabi ni Jesus, dapat ikaw muna ang magpahuli. Ayun. Ang sinabi sa Matthew 23:11-12, next verse. The greatest among you shall be the servant of all. Kung nais mong maging dakila sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, dapat meron kang puso na maglingkod sa kahit na sino. Amen? Ayoko ng among bangla. Ayoko ng among, gusto ko Amerikano para ano. If you want to be the greatest in the kingdom of God, learn to be the servant of all. Amen? In Matthew 18 verse 4, sabi doon, whoever shall humble themselves like this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Kung tayo daw ay kasing humble ng isang paslit, bakit sinabi ng Diyos na humble gaya ng paslit? Kasi ang isang paslit, yan ay always believing, always trusting, and very dependent. Di ba? Yung maliliit nating mga anak, kung anong sabihin mo, paniniwalaan ka niya eh. At lagi siyang nakatingin sa'yo, nakadepende sa'yo. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So what am I talking about here? I'm talking about humility. Isa yan sa tinuro ng Panginoon sa akin. Siguro sabi ni Lord, mayabang daw ako. Or maybe I need improvement when it comes to humility. Kaya ito na ang naging prayer ko every day. Sabi ko, Lord, make me humble. Even as of right now, as I'm standing before you, with all humility, because I can only stand here only by the grace of God. Hindi dahil magaling si Pastora or kinaya ni Pastora lahat ng mga pagsubok. Hindi. But I have learned, God has taught me how to be humble. Yung humility na dadalhin ka sa iyong mga tuhod para lumuhod araw-araw sa Diyos. Na parang, Lord, I cannot do anything and I cannot be anything without you. Hindi naman pagalingan ng panalangin ito. But it's about our humility before the Lord. You are humble enough to acknowledge that you are nothing without Him. Without the Holy Spirit in us. Na kahit yung mabubuting gawa, sa totoo lang, hindi natin kayang gawin yung mabubuting gawa. Kung tayo lang, mas masarap sa atin, mas nakakasarap sa pakiramdam ng isang tao. Yung nature ng tao yung nakakaganti, nakakaasal, nakakalamang. Wala tayong kakayahan to do good works. But only by the grace of God, He enables us to do good works. Amen? So ano yung 3 points that I want to share with you regarding humility? Sino dito ang humble? Siyempre, pag tinasa ka, may sabihin naman, magmayabang ako kasi sinabi ko, humble ako. Okay, sino dito hindi humble? Hindi nyo rin sasabihin, di ba? Okay. Humility is very important. Makikita natin to. Una, there is greatness in humility. May kadakilaan sa mga taong mapagkumbaba. Amen. Dakila ang mga taong mapagkumbaba. May mababang loob. Di ba nakakabwisit na yun? Laging walang ibang... Napanood nyo si Diskaya, pinagyabang lahat ng mga kotse niya. O ngayon, tabi yung mesa. Pero, ma-impress ka sa yaman nila. Pero you won't say, dakila. Yes.
Because according to the Bible, kabaligtaran palagi ang sistema ng Bible sa sistema ng mundo. Sa Bible, there is greatness in humility. Sabi sa James 4:10, humble yourself before the Lord, and He will exalt you. Hindi mo kailangan magdaki-dakilaan para ikaw ay i-bless at itaas ng Panginoon. The more humility you have, the more you humble yourself before the Lord. Sabi ni Lord, siya ang magpo-promote sa'yo. Kaya yung mga yabang natin, ilagay na natin sa dapat niyang kalagyan. Ang tunay na dakila sa mata ng Diyos ay hindi base sa iyong posisyon, hindi base sa iyong pinag-aralan, hindi base sa klase ng trabaho na meron ka, o anong natapos mo, o anong klaseng background meron ka, anong klaseng pamilya meron ka. Hindi yan ang sukatan ng Diyos sa kanyang pagtingin sa iyo. Ang sukatan ng Diyos is your humility before the Lord. Habang sinasabi ng mundo, sige, kumain ka para umakyat ka. Yung mga social climber, di ba? Up, climb up. Sabi ng Panginoon sa atin, bow down. Bow in humility before the Lord. Because everything, na kayamanan, promotion, ano man ang magaganda dito sa mundo, Diyos din ang magbibigay sa iyo. Gusto mo ba ang demonyo magbigay sa iyo ng mga yan? So we humble ourselves before the Lord. Amen? Tingnan mo yung mayayabang. Pa-interview pa kung kani-kanino. Ngayon na inimbestagahan sila. Halos. True greatness, there is greatness in humility. Amen? Nakita niyo si Jesus. He was the best example of humility from the time that He was born. He was born in a stable. Sa isang sabsaban, hindi sa palasyo, kanyang magulang ay hindi reyna at hari. Jesus modeled humility sa atin. Amen? Wala siyang bahay. Sabi niya nga, wala akong una na matutulugan. Ganon ka si Jesus, He even washed the feet ng kanyang mga disciples. There is greatness in humility. Gusto mong maging dakila sa kaharian ng Diyos. Humble yourselves before the Lord. Amen? Amen? Amen. Amen. Pangalawa, there is strength in humility. Hindi kahinaan na ikaw ay nagpakumbaba. Kaya kung meron kayong hidwan, tapos ikaw ang unang nagpatawad at lumapit at nakipagpalit, hindi yan weakness. Yes, tama. That is strength because you modeled humility. Humility is isa sa mga character ni Jesus. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, He said unto me, Paul said this, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Sapat-sapat ang grasa ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Ibig sabihin, talagang wala tayong ipagmamalaki. Kasi walang perfect sa atin. Humility doesn't make us weak, but it makes us strong in God. Amen? Kaya nga nasabi din natin sa Philippians 4:13, inawit natin kanina, I can do all things through Christ who gives me strength. Pero kung hindi mo hiningi sa Panginoon, hindi mo inaknatin sa Panginoon, Lord, mahina ako, kailangan ko ang lakas mo. Wala kang lakas ngayon. Nandito tayo ngayon, ang dami ninyong pinagdaanan, I'm sure ngayong week na ito. But nandito kayo because God gave you the strength. Wala dito mataas ng noo at talaga naman kung makalakad, ako'y nagtagumpay. No! Kung pwede nga lang nakayuko tayong lahat pumapasok dito because we are all humbled sa lakas na binibigay sa atin ng Panginoon araw-araw. Amen. May lakas. Pag tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi ko kaya, Panginoon, ang mga pagsubok. Hindi ko kaya ang amo kong parang masawol pa sa demonyo.
but you give me strength. Bibigyan ka ng Panginoon ng lakas kung ikaw ay magpapakumbaba sa Panginoon. Amen? And then last, there is power in humility. May greatness na, may strength na, may power pa, may kapangyarihan pag tayo'y nagpapakumbaba sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 5 verse 5, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ibig sabihin, pag tayo nagpapakumbaba, parang pala siyang susi na nagbubukas ng opportunity, ng grace, ng favor, ng miracles, ng breakthrough. Kaya, imbis na mainggit tayo sa iba, dahil lang gusto natin magyabang din tayo, magpakumbaba tayo sa Panginoon. At paparating na ang breakthrough mo. There is power because there's healing. Pag nagpakumbaba ka, di ba? Kahit hindi ko magkasalanan, sige na, bati na tayo, yakapin na kita. May kakaibang power na nire-release si Lord sa buhay mo because of your humility. Sabi ni King Solomon sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves, repent of their sins, and turn from their wicked ways. Ang sabi ng Panginoon, I will hear from heaven and I will heal their land. If you need healing, you need humility first. Physical man yan, emotional man yan, relationship man yan, kung kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo munang magpakumbaba sa Panginoon. Then healing will come. Yes. Amen. Tingnan mo yung woman with an issue of blood. Kailangan niyang gumapang. Sa dami ng tao, mahawakan lamang ang nalilayan ni Jesus. Si Naaman, ayaw niya doon sa River Jordan. Sabi niya, walang dami-dami namang ilog at dumi-dumi ng River Jordan. Doon pa ako lulubog. But when he started to humble himself, okay, sabi ng prophet, doon lang ako gagaling. Then when he stepped on the water, naging putis baby daw si Naaman. Nawala ang kanyang mga ketong. You see, there's breakthrough. There's healing kung tayo'y marunong magpakumbaba. In short, as I close, para sa akin, my personal definition ng humility, yung awareness ko, I am aware na kahit tanggalin ni Lord lahat sa akin, kahit maubos pa ang pera namin sa bangko, I have assurance, I have peace, I have security, because my humility means I depend on God. I do not depend on myself o yung galing namin o yung trabaho ni PL. We depend on God. Humility means fully depending on God. Because you know you are nothing without God. Kaya tanggalin na natin ang ating mga pride. There's no room for pride in the hearts of God's children. Meron lang tayong isang may pagmamalaki. At yan ay ang ating Panginoon. At ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Amen? Gusto ni Lord na tayo, yung mga anak natin, pag lumalaki, parang the less they need us na lang, di ba? Parang lalaki na, pwede mo, ayaw na nilang masyadong dumepende sa'yo, di ba? Pero si Lord, gusto niya, habang tumatagal, lalo tayong nagiging dependent sa Kanya. Kaya nga sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Amen? Yes. Although the hardest for us is humility and surrender. Ang pagsusuko ng buong puso, paglalaan ng ating sarili. You know, when you surrender to the Lord, when you humble yourself before the Lord, you surrender to Him, you're not giving up. You're not actually parang accepting defeat. Pero sabi doon, you're not giving up. You are just giving it to the hands na mas may kakayahan, na mas may kapangyarihan,
na gawin ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. That is humility and surrender. And today, God is calling us to humble ourselves, surrender to the Lord. Huwag nang magtira ng kahit na ano sa inyo na sa tingin nyo kaya nyong gawin. Ibigay nyo lahat sa Panginoon. Nasa Kanya lahat ng katalinuhan at kapangyarihan na gawin ng mga bagay-bagay. Bakit ba gusto mong ikaw pa nagmamagaling? Ilagak na natin lahat sa Panginoon. Amen? Amen. Tayong lahat ay tumayo. And I want, paki-flash yung last na slide. Tandaan ninyo, habang ang mundo, ang hinahabol ay kapangyarihan, kayabangan, posisyon, yaman at kung ano-ano pa. Sa kingdom ni Lord, the way to go up is to go down. Amen? Basahin natin lahat ito. The greatest are the humble. The strongest are the surrendered. And the most powerful are the servants. Amen. Kaya let us bow and yield fully to the Lord. And watch God lift you higher than you can ever imagine. Yung pagtaas, pag-promote ng Panginoon sa atin, higit pa sa ating naiisip. So we humble ourselves before the Lord. And as we partake the communion,